Sambahin niyo ang Diyos, bituing nagniningning. Sambahin niyo ang Diyos, dagat, bundok, halaman at hayop. Purihin niyo ang Diyos. Purihin ang Diyos, kayong gawa niya. Umawit ng bagong kanta. Purihin ang Diyos, kayong anghel niya. Hipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo muli ay nagbabalik, nagsasama-sama sa loob ng misa para ipagdasal natin ang ating mga kapatid na may sakit at may karamdaman. Alam ko, marami po sa inyo ang humihiling ng kagalingan at ng kaginhawahan. Pero kapatid, tandaan mo ito, kung ikaw man ay binibigyan ng sakit ng Diyos, ito ay para ipaalala sa iyo na magbalik loob ka sa Diyos. Hindi kaginhawahan o sarap o madaling buhay ang dapat nating hanapin. Hindi unahin nating hanapin ang Diyos na pinagmumulan ng ating kaginhawahan ng ating buhay. Sa mga napakaraming beses na kung saan mas binagyan natin ng pansin ang ating mga problema kaysa sa mga pagpapala ng Diyos. Sa mga pagkakataon din na tayo'y nagreklamo, imbis na magdasal, magpasalamat at magpuri sa Diyos. Sa mga pagkakataon na tayo'y masyadong napamahal, inubos natin ang ating oras at panahon sa pagtatrabaho. At nakalimutan natin na makiisa sa Diyos na walang sawang nagmamahal sa atin. Minin natin ang ating mga naging pagkukulang at pagkakasala. Tayo magpakumbaba. Hilingin natin muli ang kanyang awa para makita tayo minsan pa maging karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ipakita mo ang iyong paglingap sa iyong pag-antig sa aming kalooban, upang ang pamamunga ng gawain mo sa amin ay aming mapakinabangan, at ang magpapagaling mong katapatan ay aming mapangatawanan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Akong si Daniel ay nabag-abag sa pangitayang yaon, kaya't nilapitan ko ang isang naroon at tinanong tungkol sa mga bagay na aking nasaksihan. At ipinaliwanag naman niya sa akin. Ang sabi niya, ang 4 na hayop ay 4 na haring lilitaw sa daigdig. Ngunit, ang mga banal ng kataas-taasang Diyos ang bibigyan ng karapatang mamahala
magpakailanman. Sabik na sabik akong malaman ang kahulugan ng ikaapat na halimaw dahil sa malaking kaibahan nito sa tatlo at sa nakakatakot nitong anyo. Bakal ang mga ngipin at tanso ang mga panga. Dinudurog nito, saka nilululon ang lahat ng abutan at tinatapakan ang matira. Nananabik din akong malaman ang ibig sabihin ng 10 sungay at ang kahulugan noong isang sungay na tumubo at ikinabunot ng 3. Ibig ko ring malaman ang kahulugan ng mata nito at ng bibig na pawang kapaluluan ang sinasabi at kung bakit ang sungay na ito'y mas malaki kaysa sa iba. Samantalang ako'y nakatingin, nakita kong dinigma nito at nilupig ng sungay ang mga likod ng Diyos. Pagkatapos, dumating ang nabubuhay magpakailanman at nagbibigay ng hatol sa panig ng mga lingkod ng Diyos. Dumating ang araw para ibigay sa bayan ng Diyos ang pamamahala sa kaharian. Ganito ang sinabi niya sa akin. Ang ikaapat na hayop ay ikaapat na kahariang babangon sa daigdig. Kaiba ito sa lahat ng kaharian, pagkat masasakop nito ang sandaigdigan, yuyurakan at iiwang luray-luray. Ang 10 sungay ay kumakatawan sa 10 hari. Sa gitna nila ay mayroong isang sisilang. Iba ito sa karamihan at sa kanyang pagtayo, 3 hari ang mabubuwal. Magsasalita siya laban sa katastaasan at pahihirapan niya ang mga hirang ng Diyos. Kung maari, babaguhin ang kautusan at mga gawaing pangrelihiyon. Ang mga hinirang ay paiilalalim sa kanyang kapangyarihan sa loob ng 3 tahon at kalahati. Ngunit siya ay hahatulan. Kukunin sa kanya ang kaharian at dudurugin siya ng lubusan. Ang kaharian, pati ang karangalan, ay bibigay sa mga hirang nakataas-taasan. Sila ang maghahari magpakailanman at maglilingkod sa kanila ang lahat ng kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakila't papurihan ang poong magpakailanman. Dakilahit papurihan ang poong magpakailanman. Lahat ng tao sa idigdig, purihin ninyo ang Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilahin magpakailanman. Dakilahin papurihan ang poong magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, bansang Israel. Awitan siya ng papuri at dakilahin magpakailanman. Dakilahit papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga saserdote ng Diyos. Awitan siya ng papuri at dakilahin magpakailanman. Dakilahit papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga lingkod ng Panginoon. Awitan siya ng papuri at dakilahin magpakailanman. Dakilahin papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng mga tapat. Awitan siya ng papuri at dakilahin magpakailanman. Dakilahit papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng mga banal at mababang loob. Awitan siya ng papuri at dakilahin magpakailanman. Dakilahit papurihan ang poon magpakailanman. Alleluia,
Manalangin walang humpay, samantalang inintay si Jesus na poong mahal. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang malagad, mag-ingat kayo na huwag mangumon sa katakawan at pagkalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihin sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na iyon na hindi handa, sapagkat darating iyon ng di inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Ano po sa tingin niyo ang ugat ng napakaraming problema natin sa buhay? Ano sa tingin niyo ang dahilan bakit minsan kayo ay naiirita, naiinis, o sumasama ang inyong loob? Where do most of our problems come from? Simple lang po ang sagot. At sana hindi niyo po makalimutan itong sagot. Ang ugat ng napakaraming problema natin ay nagmumula sa ating sobrang pagmamahal. The root cause of most of our problems is too much love. Ano pong ibig ko sabihin? Halimbawa, kapag sobra mong mahal ang isang tao, ayaw mo na merong iba na lumalapit sa kanya. Di po ba? Nagiging possessive ka na. O, ang termino natin, nagseselos ka na. Di po ba? Kapag merong nakaibigan ng iyong mister sa kanyang opisina, magandang babae, aba, agad umiinit ang iyong ulo. Kapag mas maraming oras ang iyong anak kasama ng kanyang mga barkada, minsan sumasama ang loob mo sa kanya. Minsan nga kapag nag-asawa na yung anak mo, naghihinakit ka sa kanya. Bakit? Kasi sinasabi mo, paminsan-minsan ka nalang binibisita, hindi ka pa binibigyan ng pera. Diba? Sobrang pagmamahal sa iba. Pag meron kang suki, nakita mo, bumili sa ibang tindahan, naiinis ka. Kapag hindi binoto yung idol mo sa politika, nagagalit ka. Ano po ba ang selos? What is jealousy? It is too much love for somebody. Amen? And when you are jealous, you become angry. My dear friends, we must understand that too much love turns to pain. Sobrang pagmamahal, yan ang pinagmumula ng ating sakit ng loob. Halimbawa din, kapag masyado mong mahal, yang iyong pangarap, yang iyong panaginip, nasasaktan ka kapag hindi yan natupad. Nag-aral ka naman pero bumagsak ka sa board exam, nawawalan ka na ng gana, ayaw mo nang lumabas sa bahay, nagkukulong ka, gusto mo na magpakamatay, ayaw mo nang mabuhay. Nagmahal ka, binigay mo lahat para sa kanya. Pero na nangyari, nakakilala ng iba, iniwan ka. Durog ang puso mo. Palasimba ka naman. Pero bakit ikaw pang binigyan ng malalang karamdaman ng Diyos? Kaya ngayon, ang sama-sama ng loob mo sa Panginoon. Di po ba? Too much love for our expectations makes us frustrated when they are not fulfilled. And too much love for things becomes greed. Kapag mas mahal mo ang pera kesa sa tao, doon nag-uugat ang kasakiman. Kaya nga, mga magkakapatid, magkakadugo, nag-aaway-away, nagdedemandahan dahil lang sa mana. Kaya nagkakagulo din ang ating lipunan dahil mas mahal ang kapangyarihan kesa sa paglilingkod sa kanila mga kapwa. Kapag mas mahal na ang laman ng bulsa kesa sa laman ng puso, may problema na. Amen?
Too much love for things leads to greed and sensitivity. Our hearts become stone cold. Wala naman pong masama sa pagmamahal. Di po ba? Utos nga ng Diyos yan eh. Pero tandaan po natin, lahat ng sobra ay masama. Kahit na pagmamahal yan. There is nothing wrong with loving. The real problem is when we love the wrong things for the wrong reasons. Kaya nga po sabi ng ating Panginoon sa ating ebanghelyo ngayon, be careful. Be always on guard. Huwag tayong mapapasobra sana sa ating trabaho, sa ating kasiyahan, o kaya naman sa ating pag-aalala. Dahil baka pag sobrang pagmamahal natin sa buhay na ito, sa kung ano man ang ginagawa mo, nakakalimutan natin na meron pa palang susunod na buhay doon sa magpa sa walang hanggan. Tandaan niyo po, tayong lahat ay huhusgan ng Diyos. Hindi lang sa ating mga ginagawa, pero huhusgan niya tayo kung meron bang pagmamahal ang ating ginagawa. Kaya napakaganda po nung turo ni Don Bosco. Sabi niya nung minsan, walk with your feet here on earth, but let your hearts be focused in heaven. Ang ganda po, no? Na habang tayo'y naglalakbay, naglalakad dito sa mundo, huwag nating alisin ang tingin ng ating mga puso sa langit. Huwag tayong masyadong attached sa buhay na ito. Love this life, yes. But do not be possessed by it. Kasi tayong lahat lilisan din naman. Tayong lahat aalis din naman sa mundong ito. Babalik at babalik tayo sa Panginoon. Pero bago natin makaharap ang Diyos, ang tanong, anong ginawa mo? Saan mo binuhos ang iyong oras, ang iyong lakas? Kaya magandang tanungin po sa ating sarili ngayon, saan ba ako napapasobra? Ano ba ang hindi ko maiwanan? Saan ako sobrang nakakapit ngayon? May napakaganda pong kwento tungkol po sa isang daga. Nakakita po itong daga ng napakalaking timba. At sa loob po ng timba, punong-puno ng bigas. Sobrang saya po nitong daga. Doon na po siya tumira. Araw-araw, wala siyang ibang ginagawa kundi kumain, matulog, hanggang isang araw na bigla po yung daga. Naubos na yung bigas. At nasaan siya? Nandun po siya sa ilalim, mag-isa, napakalalim, napakataas na ng timba. Hindi na siya makalabas, hindi na siya makatakas. Dumating po yung may-ari, nakita niya yung daga. Anong ginawa? Pinuno ng tubig, nilunod yung daga. Remember, my dear friends, comfort can become your cage. And comfort can kill your growth. Wala pong masama na nag-aasam tayo ng masaya, magaan, masarap na buhay. Ang masama ay kapag hindi mo matanggap, hindi mo mayakap at iniiwasan mo, ang hirap ng buhay na ito. Hindi nakakapagbanal ng ating mga kaluluwa ang sarap. Hindi po ang ginhawa ang nakakapagpabanal ng ating mga kaluluwa. Kung hindi, ang hirap. Kaya naman, tandaan niyo po ang ating Panginoong Jesucristo. Niyakap niya, hinarapan niya ang hirap at pagdurusa. Diyos na yan ha, hindi umiiwas sa bigat ng buhay. Ikaw ay anak ng Diyos. Mas malakas ka. Isipin mo, kung maniniwala ka lang, magpatulong ka sa Diyos, magpakapit ka sa Diyos, malalampasan mo ano man ang pagsubok mo, at pagkatapos mong dinaanan lahat ng hirap na pagdurusa, makikita mo kung ano ang lakas at grasya na pinagkaloob ng Diyos sa iyo. Kaya nga po, nung minsan tuwang-tuwa ako, nakakita ako ng isang picture sa Facebook. Nag-uusap po ang isang matangkad, malaking puno at ang isang bagong tubo na halaman. At tanong po nung halaman doon sa malaking puno, paano ka lumaki ng ganyan? Paano po kayo lumapad? Alam niyo po, napakaganda nung sagot nitong malaking puno. Sabi niya doon sa katutubo pa lang na halaman, marami akong hinarapan na bagyo. Ako'y lumaki, ako'y lumakas, ako'y tumibay dahil marami akong bagyong hinarapan. Nga naman po, no? Kapag ikaw ay tumatakas, tinatalikuran mo, iniiwasan mo, mapaghihirap, mahina ka.
Alam ko po, hindi ganun kadali. Pero magiging madali kung tayo'y magpapatulong, kung tayo'y mananalig sa Diyos. Amen? Kung haharapin mo ang lahat ng may tunay na pagmamahal, magiging makahulugan ang iyong pagdadaanan. Kaya pansinin niyo po, minsan yung mga naging matagumpay na sa buhay, sila madalas yung nakakalimot magdasal. Di po ba? Yung mga busy sa trabaho, silang nakakalimot madalas magpasalamat sa Diyos. Dahil masaya na yung iba, nakakalimutan na maghanda na ituwid ang kanilang mga kaluluwa. Tandaan niyo po mga kapatid, ang demonyo, hindi palaging nananakot. Anong madalas sa ginagawa ng demonyo sa atin? Tayo'y pinapatulog. Kasi kapag tuloy-tuloy ka na natutulog sa ginhawa, hindi mo namamalayan, malayo ka na pala sa Diyos. Detachment is freedom. Hindi masama na magkaroon ng magandang buhay. Hindi masama na kumain ka ng masarap o matulog ka ng mahimbing. Pero ang masama ay kung doon ka na lang nananatili. Ang masama ay kapag hinahayaan mo ang iyong puso, nilalagay mo ang iyong puso at doon na lang ito nananatili. Because when your heart is in your comfort, you're no longer free. Remember that. When your heart is in your comfort, you're no longer free. You have become a slave already. Yung mga palaging naghahanap ng sarap, ginhawa, alipin sila. Hindi sila malaya. Kaya hindi rin sila tunay na masaya. Kaya sabi ng ating Panginoon, be vigilant. Maghanda kayo palagi. Huwag mong gawing Diyos ang iyong sitwasyon. Dahil magbabago din yan. Di po ba? Kita natin sa baha, sa dumating na unos, bagyo, pagka ganda-ganda man ang bahay mo, pagka gara-gara man ang sasakyan mo, hindi yan ang magliligtas sa iyo. Di po ba? Ang tunay na kalayaan ay yung marunong kang magpasalamat sa Diyos, pero handa kang bumitiw kapag kailangan. Kaya kung mawawalan ka man ng bigas, ng pera, mananatili ka pa ring buhay kung ikaw ay nananatiling nakakapit sa Diyos na pinagmumulan ng buhay. Mga kapatid, ang sabi po ng ating ebanghelyo, watch and pray. Don't live in your comfort. Live in God's grace. Huwag ka lang maninirahan sa ginhawa. Manirahan ka palagi, hanapin mo palagi ang presensya ng Diyos. Dahil ang tunay na seguridad ay hindi galing sa maraming pagkain, maraming pera, maraming ari-arian, maraming kapangyarihan. Ang tunay na seguridad ay nagmumula sa Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat ng ating kailangan. Kaya tandaan niyo po ito, mga kapatid. Huwag kang maninirahan sa timba ng bigas. Manirahan ka sa biyaya ng Diyos. Dahil ang bigas, pera, kayamanan, kapangyarihan, nauubos din yan. Pero ang grasya ng Diyos, walang katapusan. Amen? Manalangin po tayo sa banal na misang ito. Naway ang Diyos ihanda palagi ang ating isip at puso na magmahal lang sa Kanya. Huwag nating mahalin ang mga bagay dito na sobra-sobra. Nahin nating mahalin ang Panginoon na nagbigay ng buhay sa atin. Dahil siya lang ang magbibigay sa atin ng umaapaw na biyaya. Ngayon at magpakailanman. Amen. Tumayo po tayo. Alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. At ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway huwag magkulang na palalahanan ang mga sumasampalataya ukol sa pamangailangan sa pagiging aktibong pagbabantay at bilang paghahanda sa pagbabalik ng Panginoon na may panalangin at paggawa ng kabutihan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Bilang isang pamanayan, naway hindi natin makaligtaan malaman ang pagdating ni Kristo sa pamamagitan ng mga taong nakakasalumuhan natin sa araw-araw. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway magpakita ng habag sa mga dumaranas na pagdurusa sa kanilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami.
Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Diyos, bigyan mo kami ng bagong pangarap habang aming hinihintay na may masayang pag-asa ang pagdating ng iyong anak, si Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga banal na alay na iyong pinag-utos na aming italaga sa pagsamba ng iyong ngalan, at upang kami pagindapating paunlakan ng iyong tapat na pagmamahal, gawin mo ang iyong mga utos ay sundin namin kailanman sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ngayong mga supling na nagtaksil, nagbabalik ngayon sa iyong pagiliw. Bunga ng malasakit ng anak mong masunurin, at ang Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kami mga tinubos ng anak mong mahal, ay niloob mong magtipon at magkapisan, upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay, kaysa ng anak mo at ng Banal na Espiritu. Ang iyong sambayan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakatipon ngayon sa pamagitan ng iyong Espiritu. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo, at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang bakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen. Amen. Sa nakagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin
Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan, ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me,
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming pinagkakaloob mo ng pagsasalo sa iyong kagalakan ay lagi nawang lumingon sa pinanggalingan nitong banal na pakikinabang upang kami wag mawalay sa iyo na aming hantungan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Nanyayahan ko po kayo, lagay ang inyong mga kanang kamay sa inyong mga dibdib at sabay-sabay po nating dasalin the miraculous prayer of Padre Pio for the quick recovery and healing of our sick brothers and sisters. Heavenly Father, I thank you for loving me. I thank you for sending your Son, our Lord Jesus Christ, to the world to save and to set us free. I trust in your power and grace that sustain and restore me. Loving Father, touch us now with your healing hands. For I believe that your will is for me to be well in mind, body, soul, and spirit. Cover me with the most precious blood of your Son, our Lord Jesus Christ, from the top of our head to the soles of our feet. Cast out anything that should not be in us. Root out any unhealthy and abnormal cells. Open any blocked arteries or veins, and rebuild and replenish any damaged areas. Remove all inflammation and cleanse any infection by the power of Jesus' precious blood. Let the fire of your healing love pass through our entire body to heal and to make new any disease areas, so that our body will function the way you created it to function. Touch also our mind and our emotion, even the deepest recesses of our heart. Saturate our entire being with your presence, love, joy, and peace, and draw us ever closer to you every moment of our life. And Father, fill us with your Holy Spirit and empower us to do your works, so that our life will bring glory and honor to your holy name. We ask this in the name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Amen. We ask for the intercession of our Blessed Mother Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at our hour of death. Amen. Padre Pio Petralcina, Pray for us. muli po maraming salamat sa inyong lahat na walang sawang sumusubaybay sa ating mga banal na misa, sa mga bawat Sabado na bumibisita po dito sa ating parokya para magpa-heal, no? Ang ating pong in-person healing, kung gusto niyo po makatanggap ng sacred oil na ating binebless, at kung gusto niyo po na pahiran ko kayo nitong banal na langis, ay bawat Sabado po, 6:30 po ng umaga. Maganda pong pagnilayan. San ba ako napapasobra sa aking pagmamahal? Sa sobrang pagmamahal mo sa tao, ikaw ay magseselos. Sobrang pagmamahal mo sa pera at kayamanan, ikaw ay magiging sakim. Sobrang pagmamahal mo sa iyong mga plano at panaginip, hindi malayo ikaw ay madidisappoint, mapofrustrate at may stress. Bago mo mahalin yung buhay, mahalin mo ang Diyos. Bakit? Dahil una niya tayong minahal. Merong mga iba sa atin nagmamahal kasi nakikinabang lang. Di po ba? Mahal na mahal ko ang steak na ito. Bakit? Kasi nasasarapan sa steak. Di po ba? Mahal na mahal kong asong ito. Kasi napapasaya ka nung aso. Pero pag hindi ka na napapasaya, masasabi mo pa rin ba na mamahalin mo mga bagay na ito? Baka hindi na. Ang tunay na pagmamahal ay masusukat doon sa pag hindi ka na nakikinabang. Ang tunay na pagmamahal ay nagpapatuloy kang magmahal, gumawa ng mabuti, kahit na wala kang natatanggap na kapalit. Di po ba? Kaya, tingnan mo, ano ba yung sinasabi mong mahal mo sa iyong buhay? Baka hindi mo naman talaga mahal.
Baka gusto mo lang dahil nagagamit mo yan. Ang Diyos, mahal na mahal tayo. Wala naman siyang nakukuha sa atin eh. Tuwa ng Diyos ang magbigay. Na mga kapatid, kung gusto mong karoon ng isang masayang buhay, nahin mong mahalin ang Diyos at tanggapin mo lang kung ano ang ibibigay sa iyo ng Diyos. Dahil lahat ng bagay dito sa ating buhay, sabi nga ni Santa Teresa, ay grasya. Everything is grace. Let that be your prayer today. Whatever situation you are in, say, this is grace. I love this. Thank you, Lord. Makikita mo, magbabago ang iyong nararamdaman, magkakaroon ka ng kapayapaan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.